Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, iniligtas ng Coast Guard Substation Matnog ang sugatang dolphin na napadpad sa baybay ng Barangay Tabunan, Matnog sa Sorsogon kahapon December 12. Matapos makarating sa kanila ang paghingi ng tulong ng mga mangingisda na unang nakakita sa dolphin na pinagkaguluhan ng mga residente, agad pinuntahan ng Coast Guard District Bicol kasama ang CGSS Matnog ang lugar at nagkaroon ng rescue operation. Personal na tinurn over ni CGD-BCL Commander CG Commodore Philips E. Soria ang dolphin sa caretaker ng Juan Lagun Rehabilitation sa Kalintaan, Matnog, Sorsogon para masuri. Samantala, isang mangingisda ang patuloy na hinahanap ng Coast Guard Substation Romblon na nawawala simula pa noong December 12 rin. Ayon sa CGSS Romblon, pumalaot ang mangingisdang si Richard Maestro, 51 years old, ng Barangay Logbon alas 4 ng umaga sa Cobrador Island ngunit hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Sa search and rescue operation, tanging ang bangka ni Maestro ang natagpuan sa Barangay Alad at dahil sa unfavorable sea conditions, itinigil pansamantala ang paghahanap sa mangingisda. Mahigit 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng pulisya sa 3 suspect sa Parañaque kamakailan. Sa buy-bust operations ng pinagsanib na puwersa ng Special Operations Unit NCR sa ilalim ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director, PDEG, IFLD PDEG, PIDEA RONCR at Substation 6 Parañaque City Police Station sa Barangay Munwok, Parañaque City, arestado sina Datumama Ampao Musa, 35 years old, Roncal Manalasal, 23 years old, and Renique Pangalao, 48 years old. Huli sa mga suspect ang aabot sa 1,800 na kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 12,240,000 pesos, isang brown paper bag na budel money, 2 cellphone, plastic packs na may foreign markings, isang digital weighing scale, paper bags na ginamit na improvised container. Nasa kustudiya na ng PDEG SOU NCR office ang mga suspect habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PNP Forensic Group Camp Crame para sa laboratory examination. Mahalaga ang irigasyon para magkaroon ng matatag na supply ng pagkain at produktong agrikultural. Iyan ang binigyang diin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ng 141 units ng wheeled excavator sa National Irrigation Administration o NIA ngayong araw ng Miyerkules, December 13 sa Zambales. Ang 776 million peso na halaga ng equipment ay bahagi ng 3-year refleeting program ng NIA para sa mas mabisa at epektibong operasyon at maintenance ng irrigation system sa Pilipinas, kasama ang mapabuti pa ang agricultural productivity at kapakanan ng mga magsasakang Pilipino. Samantala, pinasinayahan ng Pangulo ang 893 million pesos Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Nueva Ecija ngayong araw rin ng Miyerkules. Ang tinatayang 562 mga magsasaka sa Barangay San Isidro, Salvacion, Santo Niño, Mapampang at Balbungaw sa munisipyo ng Lupao, Nueva Ecija ang makikinabang sa Balbalungaw Earthfield Dam na ito. Sinabi ng Pangulo na ang proyekto ay magbibigay ng mapagkukunan ng iba't ibang pagkakakitaan sa pamamagitan ng mas maraming ani, fish culture, tourism at watershed management for environmental protection. Malaki rin ang maitutulong nito sa paglaban sa epekto ng El Niño phenomenon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.